hindi na namin kaya manahimik. Guys, sa mga nakalipas na mga linggo, nakatanggap ang team ng Gin and Jan Parentings ng mahigit 500 private messages mula po sa mga magulang na humihingi ng tulong tungkol sa mental health ng mga anak nila. Huwag kang kumurap, mami at daddy. Dahil ang akala mong normal na kakulitan lang ng anak mo ay maaari pong isang silent cry for help na pala. Panoorin mo ang 5 critical signs na ito dahil ang kaligtasan ng isip ng anak mo ay nakasalalay sa pagiging mapagmasid mo. Huwag na huwag mong lalampasan ang sign number 5 na babanggitin natin mamaya dahil yan po ang pinakadelikado. New day, new parenting content na naman po tayo, mamis at daddies. At guys, isang seryosong usapin na naman po ang pag-uusapan natin. Hindi ko akalain guys no, ganito kadami ang magme-message sa amin. Lagpas 500 private messages po ang natanggap ng team namin mula sa mga magulang na sobrang nag-aalala sa mga anak nila. Dahil gusto po namin kayong mas matulungan pa ng tama, gumawa po tayo ng depression series na pag-uusapan ang bawat stage ng anak natin. Pero sa part 1 na ngayon, ang ating floating statement, sikreto para malaman kung may mabigat na pinagdadaanan na ang toddler mo. Ayon po sa mga experts, mamis at daddies, ang mga bata po ay hindi sinasabi sa bibig nila kung may nararamdaman silang depression. Kaya ang stress nila, dyan po lumalabas ang mga behavioral changes nila. Simulan na po natin ang part 1. Una, regressive behavior, pag-atras ng paglaki. Sabi po ng mga psychologists guys, no, kapag ang dating nasanay na sa potty trained ay biglang napaihi ulit sa short, yan po ay nasa survival mechanism na. Umabalik po ang utak ng isang bata sa stage kung saan feeling niya na mas ligtas at aalagaan siya ng mga magulang niya. Ibig sabihin lang po, masyadong mabigat ang emotional load na dala ng bata. Second guys, no, withdrawal from play, pagkawala ng sigla ng bata. Ang laro ang pinaka-importante sa bata, mamis at daddies. Kung ang paborito niyang laruan na hindi niya pinapansin at pinipili niyang mas maupo lang sa isang tabi, red flag na po ito. Ang energy na dapat pang laro ay ginagamit ng isip ng anak mo para labanan ng lungkot na hindi niya maipaliwanag. Third natin guys, no, night terrors at sleep chaos. Hindi lang po itong simpleng mga bad dreams. Ang distress daw po na toddler ay nagigising na nananaginip at hirap pakalmahin. Pinumpirma po ng mga experts na ang unprocessed stress sa umaga ay direktang umaapekto sa kalidad ng kanilang subconscious sleep. Pang-apat po natin guys, no, persistent irritability, galit na walang dahilan. Huwag mong isipin guys na makulit lang yung anak mo. Ang emotional overload daw po niya ay lumalabas bilang matinding pagka-irritable. Ito po ang paraan nila para isigaw ang frustration sa loob nila na hindi nila mabigyan ng pangalan. At pinakahuli po natin guys, no, apathy. Yan daw po yung pinakadelikadong shutdown. Ito ang dapat nating bantayan ng maigi sa toddler natin. Ang bata na walang reaksyon, hindi na po tumatawa at hindi na umiiyak. Ayon po sa mga psychologist, ang tawag daw po dyan ay emotional numbing. Ito po ang paraan ng utak ng bata para protektahan ang sarili nila mula sa matinding sakit. Kapag nakita mo na ito sa toddler mo, kailangan na po nila na matinding kalinga natin. Kaya guys, ang signs po na nabanggit natin na yan, ang unang hakbang natin sa pag-unawa sa toddler natin. Kasi po, ang toddler na may bit-bit na distress ngayon, ang kondisyon niya ay maaari mag-evolve pagdating sa preschool niya. Bukas po sa part 2 natin, tatalakayin naman natin kung paano ang lungkot ng bata ay nagiging social anxiety. Yan po yung pagdating niya ng 4 to 6 years old. Huwag kang mawawala, mamis at daddies. Dahil doon natin mabubuksan ng usapin kung paano mapipigilan maging isang full-blown anxiety disorder ang pinagdadaanan ng bata. Maraming salamat po, mamis at daddies, sa tiwala nyo sa Gin and Jan Parentings. Kung may napansin kang sign sa anak mo, i-comment po ang day 1 at huwag kang mahiyang mag-share. Mag-ingat po tayo at tulungan po natin ang isa't isa.